din. Anong ka-fake-fake ka na naman to, Mike Defensor? Magtigil ka, Mike Defensor. Kung ano-anong kalokohan na naman tong ginagawa mo, nagpa-interview ka pa talaga, ha? Oh, Defensor, sinagot si Matibag. Oh, ang sabi ni Defensor, huwag mong sayangin ang pondo para patahimikin ang nagsasalita. Pinapatahimik ba ni Melvin Matibag itong 18 Marines? Naglabas nga itong si Melvin Matibag, mga minamahal ng ano Ito yung nilabas ni Melvin Matibag, mga minamahal. Oh, the NBI released copy of sworn statement and the supplemental affidavit from the relative of one of the 18 Marines allegingly that former Congressman Mike Defensor bribed each of them 5 million to testify in the flood control. So, tama nga naman ang computation natin, mga minamahal. 50 kasi 150 million ang binigay daw na pera sa setup na to. So, yung 50 million kay Mike Defensor daw di umano, yung 50 million kay Levy Baligo, tapos yung isa pang 50 million para daw sa 18 Marines. So, yung 18 Marines, ibinigyan ng tagli 5 million. Aray mo. Oh, ito yung sinabi pala ni Mike Defensor. Oh, kinakabahan si Mike Defensor Kasi kakasuhan siya ni Erwin Tulfo. Kinasuhan na din to, I think. Madaming may kaso. Gustong magkaso dito kay Mike Defensor panoodin natin tong sinabi ni Mike Defensor. Alam mo, nakulong pa lang, kay Gutesa, ganyan na yung ginawa nila. Pinapirma na si Gutesa, sinasabi nila na ako daw ay nag-offer daw ako at si Senator Marcoleta ng pera para magsalita si Sergeant Gutesa. So ngayon, ginagawa na naman nila yung sa 18 Marines na pinapalabas nila, nagbigay o nag-offer ng pera para magsalita. Pero nakita niyo naman, napaka-normal yung pagsalita nila. Kung ano talaga yung... Anong napaka-normal? Pang-abnormal nga Anong normal? Abnormal yung pagsasalita nila. Walang normal sa kanilang sinabi. Anong pinagsasabi mong normal? Nakalantado? Nakita nila, napaka-natural yung kanang pananalita. At katunayan, pinapatawag na nung Senator Alan Cayetano, yung mga nabanggit na pangalan, kung gusto lang pumunta rito, paano kapagsalita sila? On my last part, ang gusto ko lang sabihin kay Atty. Matibag, huwag mong sayangin ang pondo ng gobyerno para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI, para imbestigahan ang totoong issue ang nakawan dito sa ating bansa. Yung issue ni Sara Duterte na pagnanakaw. Sa 'di ba, mga minamahal, confidential funds sa impeachment. Yun, doon dapat gamitin yung pondo. Pero yung gagamitin sa mga moho at kasinungalingan tulad ng 18 Marines, it is such a waste of time. 'Di ba? Kapal naman ng mukha ni Defensor. Imbis na ang iniimbestigahan yung mga nagsasalita, tingnan nila. Ano yung mga sinasabi, sundan nila. Ang dami mga detalye dito na maaari nating magamit upang malaman natin kung ano talaga yung nangyari sa sistematikong nakawan dito sa ating bansa. Sabi daw, gamitin daw. Kaya nga ginagamit na yun Oo, mga minamahal. Kaya nga ginagamit na yun laban sa inyo Oo, itong 18 Marines na to Kaya nga ginagamit na ito sa inyo Kasi alam nyo kung bakit, mga minamahal. Ano yung nag-comment dito? Dumadali na naman si Defensor dumadali na naman si Defensor sa panahon ka pa ni Jose Pidal. Ayaw mong sumagot. Hala, magkahalaman kung nasaan ang magiging dulo mo. Di ba ang dami mong kaso, Defensor, mga no bail? Talaga nga naman, itong si Defensor, lakas ng amats, no? Ngayon, ito naman yung side ni Melvin Matibag. Ito yung side ni Melvin Matibag kasi 'di ba siya yung naglabas ng yung sworn affidavit ng 18 Marines. Binigyan daw ng tagli 5 milyon para magsalita, mga minamahal, sa flood control itong 18 Marines. Tingnan natin, lalo pat unang-una. Walang trabaho ang 18 Marines at nanunuluyan kila Mike Defensor di umano. Di ba, mga minamahal? Continue natin. Alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-iimbestiga sa kanila. Pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila. Ipinatatawag na muli ng National Bureau of Investigation ng ilan sa 18 mga dating sundalo
Bukod sa 18 ex-military men ay kasama na rin sa ipinasabina ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon umano ang isang individual na may kaugnayan sa isa sa mga dating sundalo na binayaran umano ni Defensor ang mga ito para magpahayag ng umano'y talamak na korupsyon mula sa flood control projects. Isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. Oh. At may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga. Oh, tapos ngayon, biglang linis-linisan itong si Mike Defensor. Huwag mong sayangin ang pondo ng bayan para kapatahimikin ang mga nagsasalita. Ikaw naman, Mike Defensor, huwag mong sayangin ang bayad ng pondo ng kaba ng bayan na ginamit ni Sara Duterte pambayad sa iyo kung totoo man. Diba? Para pagsalitain itong 18 Marines. Tanim witness nga. Tama ka, kanahista, panim witness, oo. Para maging testigo nga, lumabas mag-press conference. Naniniwala rin ang NBI na credible source ang naturang individual dahil kasama lang nito sa kanilang tahanan na ang isang miyembro ng dating sundalo. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung 18, yung isa doon sa 18 Marines dito sa taon na to. So, kahit magkakasama sila sa bahay, kaya medyo may credibility yung testimonya nito. At saka pag ibinabangga namin doon sa statement, lumalabas na talagang alam niya yung detalye. Dagdag pa ng NBI Director na nakabantay sa social media ang NBI Cybercrime Division sa umano'y nangyayaring bilihan ng witness. Samantala sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, ipinatatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano si Director Matibag upang dumalo sa pagdinig. Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo. Antayin mo sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Yung hindi kayo hahawak, si Melvin Matibag dadalo. Sisipot. Ngayon, kasi kung yung informasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong informasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Diyos ko naman, pagkakataon na para siya, gulangan dyan. Pagkakataon na para pagtulungan, antayin mo. Habang ikaw pa yung Senate President, di talaga pupunta yan. Alam nyo kung bakit? Lulutuin nyo lang dyan si Matibag eh. Pagtitripan mo lang yan dyan eh. Di ba? Antayin mo na ikaw ang hindi na ikaw yung Senate President. A-attend yan kahit hindi mo imbitahin. O a-attend yan. Di ba? Congressman Mike Defensor at yung 18, no? At I think, kapag hindi na ikaw yung Senate President, hindi na dadalo yung 18 Marines. Pustahan tayo! Hindi na dadalo ang 18 Marines kapag hindi na ikaw ang Senate President. Kasi alam ng 18 Marines na they are all protected because of you and Rodante Marcoleta. Di ba mga minamahal? Ang Viber message, sinabi naman ng NBI Director na antayin niya muna ang sapina na ilalabas ng Senate Blue Ribbon Committee bago siya tumalo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, di ba? Tanim witness. Cayetano, saksakan ng sinungaling, Diablo. Ito yung mga comment dito. Eh di ilabas ninyo, dalhin nyo na sa Senado yung imbestigahan, huwag puro press con lang. Totoo. Mga minamahal, hindi dapat puro press con, hindi puro dapat nandyan na kayo, nag-Blue Ribbon Committee hearing na kayo, dapat ang ginawa ninyo, nilikom nyo na yung ebidensya, yung one-hit delete, yung parang ganun eh. Kaso na, di ba, mga minamahal, sabi ni Addictus Rec, tinatry na i-contempt ni Boy 10K, si Matibag. Why for sure? Yan yung gustong mangyari. Mga may namahal. For sure ha, ako naamoy ko na gustong i-contempt ni Cayetano si Melvin Matibag. Kasi malalim yung galit niya eh. Oo, malalim yung galit ni Cayetano dito sa NBI eh. Iba yung amor ni Cayetano sa NBI. Parang gusto niyang gumanti. Gusto niyang pumitik.
Kasi napitik na siya ni NBI Melvin Matibag eh. Yung nangyaring putukan sa Senado, napitik na siya eh. Ni Melvin Matibag, sinungaling ka, stage yan, drama yan, dinamay mo pa kami. Kasi yung PNP parang best friend ni Cayetano eh. Sa akin ano lang parang feeling ko best friend. Oy, again, shout out Batang Maynila po, it's nanonood sa atin, si Batang Maynila po, it's, di ba mga minamahal? So feeling ko, dahil hindi makapitik si Cayetano kay Melvin Matibag, ipapatawag niya na lang at isa-cite and contempt niya. Tama ba ako, mga minamahal? Tama ba ako o mali ako? Sige nga, i-comment ninyo, mga minamahal. Diba? Papatawag, pero walang ganon. Anong ipapatawag, walang ganon. Hindi. Hindi mo mapapatawag yan. Lolokohin mo lang yan. Gugulangan mo lang yan dyan eh. Diba, mga minamahal? Now, anyway, so, Brenda Barton, shoutout sa'yo. Sa mga nanonood sa atin ngayon, nakasobra na tayo 1 oras. Please do the like. I-like ninyo, mga minamahal. Sa mga nag-like, i-comment yung pangalan ninyo. Tapos, isa-shoutout natin kayo. Shoutout sa'yo, Daniel Calderon, Rowena Crow, Ramil Cruz, si Danny Zalamedar, diba? Si Noriel He 1244. I-like ninyo yung video. I-like ninyo, mga minamahal. Kailangan i-like. Si Rems P3N, DWS under attack topak na naman. 'Di ba? Mga minamahal. Si Ariel Yabas, si Rec PC, si Ramil Cruz, syempre. Sa pang 999 likes, si Jeffrey Wasgi TV. Yan. Ingat, mga kababayan. Good evening, Erwin Amo, Susana Ferrer. Shout out, shout out.